Daryl ay nasasabik sa pamamagitan ng tawag ni Silan na hindi siya makatulog. Ang senal na buhay ng buhay ay pinawalang bisa ang pamilya ng Dixon. Si Timothy Dixon, ang patriarka ng pamilya ng Dixon ay namatay sa ilalim ng mga plano ni Kaelan. Ang kanyang apat na Stephon Zephyr, Nimbus, Levin, at Volt ay nakuha at nakalock sa bulsang seleksyon ng Eliter Life Palace. Donoghu na dati palampasin ni Daryl mahigit 300 beses at hindi nakuhang muli mula sa kanyang mga pinsala na natanggap ng maraming higit pang mga slashes kapag ang Eternal Life Palace sekta ay nag-aalis ng pamilya ng Dixon. Gayunpaman, nawawala ang katawan ni Donoghu kapag na-clear nila ang larangan ng digmaan. Sinabi ni Kaelan na hindi ma-enroll ang Donoghu pagkatapos ng paghihirap tulad ng mabigat na pinsala. Si Kaelan ay humihihip sa dulo ng kanilang pag-uusap. Hallmaster, ang pamilya ng Dixon ay nakagawa ng lahat ng uri ng mga vil acts dahil ang kanilang pangunahing kita ay nagmumula sa prostitusyon at pagsusugal. Nagmamay-ari sila ng ilang malalaking hotel na kasangkot din sa iligal na industriya ng sex, casino, at kahit napigilan ang mga lokal na residente. Ang mga residente ng Yonsao City ay hindi nasisiyahan, ngunit hindi maglagay ng salita laban sa pamilya ng Dixon. Si Daryl ay nasasabik at pinalayas habang pinalayas niya ang kanyang mga kilay. I-shutdown ang lahat ng mga iligal na negosyo. Hindi namin dapat mapang-api ang mga lokal sa sandaling makuha namin ang pamilya ng Dixon. Naiintindihan mo ba? Dapat lamang tayong magsagawa ng tamang mga negosyo at walang iligal. Naunawaan. Daryl rushed sa Hexad School maaga sa susunod na umaga. Si Daryl ay nagalak sa pagwawakas ng pamilya ng Dixon at natulog ng may naunang gabi. Siya ay nire-refresh at pinalakas kapag siya ay nagising sa umagang iyon. Nakita niya na dumating na si Dax nang makarating siya sa silid-aralan. Lumakad si Daryl patungo sa Dax na may isang ngiti na may ngiti at nadama ang isang bagay sa kapaligiran ng silid-aralan habang siya ay nakaupo. Ang mga tao sa paligid ng Daryl ay tumingin sa kanya na may mga mata ay puno ng panlilibak at pangungutya habang sinusubukang i-hold ang kanilang pagtawa. Daryl sighed. Walang alinlangan na dapat nilang malaman ang tungkol sa nangyari kahapon sa kompetisyon ng Elixir. Daryl nagpanggap na hindi nakita ang mga ito at mumiti sa Dax bago mahina sabihin, Dax, mayroon akong mabuting balita para sa iyo. Ang pamilya ng Dixon ay na-eradicated. Ang naturang mabuting balita ay natural na dapat ibahagi sa mabubuting kaibigan. Tinatawanan ni Dax ang mga salita ni Daryl. Daryl, alam ko ang tungkol sa huling gabi na ito. Naririnig ko wala sa kanila ang natitira. Masaya ako sa pag-iisip lamang tungkol dito. Nagpatuloy ang Dax, ito ay isang awa na hindi ko alam kung sino ang ginawa nito, maliban na muli kong pasalamatan siya. Ang isang medyo figure ay pumasok sa silid-aralan bilang tapos na ang Dax. Ito ang kanilang guro, Isabella. Ang kanilang unang aralin ay alchemy. Isabella ay nagsusuot ng isang esmeralda berdeng damit na tumingin moderno at pino. Miss Monte ay isang tunay na kagandahan. Ang ilan sa mga lalaki na mag-aaral sa klase ay hindi maaaring makatulong ngunit exclaim. Gayunpaman, ang lahat ay maaaring sabihin sa Isabella ay nasa masamang kalagayan ngayon. Nagkaroon ng isang sullen expression sa kanyang magandang mukha. Ito ay malinaw na siya ay nalulumbay pa rin sa pagkawala ng kompetisyon ng Elixir kahapon. Si Daryl ay humihimok habang iniisip niya ang tungkol sa pagtingin sa isang pagkakataon upang kumonekta sa kanya. Sa sandaling iyon, naglingkod si Meles at sinabi, Miss Monte, naririnig ko na lumahok ka sa kompetisyon ng Elixir kahapon. Ang mga mag-aaral sa silid-aralan ay tumitingin sa Isabella noong nakikinig sa kanyang mga salita. Sa totoo lang, alam na ng lahat ang nangyari kahapon. Wala silang mga intensyon ng mocking ng Isabella, ngunit gusto nilang kunin ang pagkakataon na mapahiya si Daryl. Si Isabella ay lumundag lamang habang ang kanyang mukha ay namumula sa puti mula sa pagbanggit ng kompetisyon ng Elixir kahapon. Naman, ang mga milya ay tumingin sa Daryl na may mukha na puno ng panlilibak sa pagtingin sa Isabella nodding. Daryl, alam mo ba kung paano pinuhin ang mga tabletas? Bakit hindi mo tinulungan ang Miss Monte na manalo sa championship? Ang ilan sa iba pang mga mag-aaral ay naglalakbay pagkatapos ng mga milya ang natapos ng kanyang mga salita. Tama iyan. Miss Monte, mayroon kang masyadong maraming pananampalataya sa Daryl.
Paano alam ng isang live-in na banal na lalaki kung paano pinuhin ang mga tabletas? Eksakto, ang Miss Monte ay hindi mawawala ng masama kung hindi para sa kanyang pag-iisip sa paligid. Siya ay hindi kahit sa itaas isa zero. Hindi maabugahin ni Daryl ang mga nakakaaliw na mga ito at kapansin-pansin lamang sa pagwawalang bahala. Si Isabella ay isang maliit na nababalisa at step in. Lahat kayo, itigil ang pagbanggit nito. Sa totoo lang, ito ang aking sariling pagkakamali sa panahon ng kompetisyon ng Elixir kahapon, wala itong kinalaman sa Daryl. Ang deklan ay hindi maaaring makatulong ngunit tumayo at sinabi, Miss Monte, hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Maliwanag sa lahat na Daryl ay nagdrag sa iyo pababa. Ikaw ay isang mabait na tao na ang dahilan kung bakit hindi ka magiging impulit upang sabihin ito. Tinutukoy ni Declan si Daryl at nagpatuloy, Daryl, Miss Monte na wala ng masama dahil sa iyo. Wala kang anumang sasabihin para sa iyong sarili. Daryl ay lubos na hindi makapagsalita. Ay izay ang mga brats na ito. Si Isabella at ako ay lumahok sa Elixir competition sa ating sarili. Ano ang dapat gawin sa alinman sa iyo? Kayo ay nagsasalita ng maraming bagay na walang kapararakan, naisip Daryl sa galit. Si Daisy ay tumayo bago makapag-usap at mag-alis si Daryl. Daryl, hindi ako naniniwala na mayroon ka pa ring mga guts na dito. Hindi ko kahit na maglakas loob pumapasok sa paaralan kung ako ang isa na wasak Miss Monte ng pagkakataon ng panalo. Hindi pa i-hold ng Irek ang anumang at pinalayas ang talahanayan. Tumayo siya at tumingin sa paligid ng klase bago magsabog, mayroon ka bang mas mahusay na gawin? Ang pakikilahok ni Daryl at Isabella sa kompetisyon ay wala sa iyong negosyo. Ang buong klase ay agad na nahulog sa tahimik na pagdinig ng Dax. Si Declan ay ang tanging tumayo, bit ang bala, at sinabi, Dax, sinasabi lang namin ito. Si Daryl mismo ay hindi nag-areglo tungkol dito, kaya bakit ka nakatuwiran? Kaya kung ano kung ikaw ay isang makapangyarihang tao sa Donghai City. Ito ang paaralan ng Hexad at ang pakikipaglaban ay ipinagbabawal. SQ. Ang Dax ay walang pagsasaalang-alang para sa mga patakaran ng paaralan, habang hinila niya ang isang metal pipe mula sa kanyang desk drawer at lumipat patungo sa Declan. Iwanan mo lang, Dax. Walang punto na nakikipagtalo sa kanila. Madalas na pinalaya siya ni Daryl. Si Daryl at Dax ay nakipaglaban sa unang araw ng paaralan at pinarusahan na magpatakbo ng 100 laps sa paligid ng sports field. Hindi niya nais na tumakbo muli. Anong joke? Dax huffed at nakaupo pabalik. Daryl, hindi ako naniniwala na maaari mong ilagay sa kanilang mga bagay na walang kapararakan. Nadarama si Declan na nakapagpaliwanag pagkatapos makita ang Dax na nakaupo. Itinuro niya sa Daryl at sinabi, Daryl, malamang na wala kang natitira dahil alam mo na nasa mali ka. Ang buong silid-aralan ay sumabog sa pagtawa sa isang instant. Si Isabella ay nababalisa at sinabi, mga mag-aaral, sapat. Itigil ang pagdadala ng nakaraan. Simulan natin ang ating aralin. Sinabi ni Isabella na para sa Daryl. Nawala niya ang kompetisyon kahapon dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Hindi kailanman naisip niya na ang Daryl ay magiging isa na balikat. Ang klase ay nanirahan sa isang maliit na pagkatapos na marinig ang Miss Monte ng solding, ngunit maraming mga mag-aaral pa rin ang nagsalita ng tungkol sa Daryl. Sa sandaling iyon, ang mga yapak ay narinig ng pinto sa silid-aralan at sumusunod dito ay isang kumatok sa pintuan. Excuse me, si Miss Monte. Ang buong klase ay agad na nakatuon sa kanilang pagtingin sa direksyon na iyon. Ang isang tao sa isang suite ay nakatayo sa pamamagitan ng pinto na malinaw na hindi isang ordinaryong tao sa kanyang pinong hitsura. Si Isabella ay magsisimula na ang kanyang aralin, ngunit inilagay ang aklat aralin pababa sa pagdinig ng tunog. Iyan ay magiging akin. Sino ka ba? Ang mga mag-aaral ay lubhang kakaiba. Ang taong ito ay parang isang mabuting tao, maaaring ito bang makaligtaan ang Knight ni Monte? Sa sandaling iyon, ang lalaki ay lumakad sa paghawak ng isang antigong kahon at papunta sa Isabella na may isang ngiti. Pagbati Miss Monte, ako ay isang Elixir Master mula sa Jiangnan Elixir Association. Ang pangalan ko ay Joel Seaworth. Narito ako upang ipakita sa iyo ang iyong gantimpala. O gantimpala? Itinaas ni Isabella ang kanyang kilay. Hindi niya pinamahalaan upang makapunta sa tuktok 1-0. Paano siya makakakuha ng gantimpala?
Sa sandaling iyon, ang buong silid-aralan ng mga mag-aaral ay namimighati. Ano ang nangyayari? Naging dila ba si Daryl kay Lubella at sinira ang kanyang mga pagkakataon na manalo? Bakit mayroon pa ring gantimpala? Si Daryl ay nakaupo sa pagkalito ng karamihan ng tao na may isang ngiti. Tila ang Ophelia ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kahapon, sinabi ni Ophelia na magbibigay siya ng kabayaran para sa Isabela, at ngayon ay may isang taong dumating na maaga sa kanyang gantimpala. Ang lalaki ay nagbigay ng kahon sa Isabela na may isang ngiti at sinabi, ang bihag na binanggit na ang iyong grupo ay ang tunay na kampiyon ng kompetisyon ng kahapon. Siya misjudged kahapon, mangyaring patawarin siya para sa error na ito. Miss Monte, mangyaring tanggapin ang gantimpala ng kampiyon. Ang lalaki ay lumingon at umalis sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita. Si Isabela ay agad na masindak habang tumayo siya sa harap ng klase. Ang mga resulta ng kahapon ay misjudged. Ang elixir pill na Daryl ay umabot ng higit sa 1-0 minuto upang pinuhin ang kampiyon. Hindi sinasadya ni Isabela, ngunit glanced sa Daryl bilang nadama niya ang kanyang mga binti na nagpapahina. Siya ay isang guro para sa isang mahabang panahon at ito ang unang pagkakataon na nadama niya ang tulad ng pagsunod sa isang mag-aaral. Ang buong silid-aralan ay tahimik habang ang lahat ay namimighati. Ano ang nangyayari? Daryl, ang live-in na anak na lalaki na ino, ay talagang nanalo sa championship ng elixir competition. Si Daisy at Daphne ay hindi ka maaaring makipag-usap habang tinitingnan nila ang di paniniwala na Daryl. Sa sandaling iyon, lumakad si Isabela sa kanyang takong patungo sa Daryl na may masayang mukha. Siya ay blush ng kaunti, bit ang kanyang labi, at sinabi, Daryl, ito ay dahil sa iyo. Dalhin ang gantimpala na ito. Ibinigay niya ang kahon sa Daryl. Ang isip ni Isabela ay nag-aagawan pa rin hanggang ngayon. Hindi siya maaaring maniwala na nanalo siya sa championship. Ang buong sitwasyon ay nadama tulad ng isang panaginip. Gayunpaman, ito ay lubos na salamat sa mga pagsisikap ni Daryl na nagpapahintulot sa kanya na manalo. Naturally, ang gantimpala ay dapat na nabibilang sa kanya. Daryl smiled at shook kanyang ulo. Miss Monte, ikaw ay masyadong mabait. Ikaw ang kalahok sa kompetisyon. Paano ko makukuha ang gantimpala mula sa iyo? Dapat mong panatilihin ito. Sinabi sa katotohanan, ang Daryl ay walang mga intensyon na lumabas sa panahon ng kompetisyon ng elixir. Hindi siya sumali sa kompetisyon sa ngalan ni Isabela, ay hindi niya nakita ang kanyang pagkabigo. Hindi mahalaga sa kanya kung siya ay gagantimpalaan o hindi. Si Isabela ay maaaring magkaroon lamang umiti at tumango sa pagtingin sa pagtitiyaga ni Daryl at bumalik sa harap ng klase. Si Isabela ay wala sa isip habang tinuruan niya ang kanyang aralin. Si Sirs ay nakabuka sa kalagitnaan ng aralin at mahinang nagtanong, Daryl, anong pildo ang pinuhin mo kahapon? Si Sirs ay hindi dumalo sa kompetisyon ng elixir habang siya ay may mga bagay na dumalo. Gayunpaman, narinig niya ang maraming tungkol sa kompetisyon bago dumating sa paaralan ngayon. Narinig niya ang isang disipulo mula sa Shaolin sect na Pino ang solution pill. Na nangangahulugang ang pill na Daryl Pino ay dapat na mas mababa sa real na solusyon sa solution. Iniisip ni Daryl sa isang sandali at mumiti. Wala nang magkano, isang simpleng pildol na elixir. Nang marinig ang kanyang tugon, si Sirs ay dahan-dahang nagtanong, Daryl, maaari ba akong humingi ng pabor? Nais ng isang kaibigan ko na magkaroon ng pill Pilipino. Daryl smiled at sinabi, sure. Nadama ni Daryl na magiging bastos na tanggihan ang gayong magandang babae. Pagkatapos ng lahat, inanyayahan siya ni Sirs para sa mga pagkain ng 2 beses, ngunit hindi siya dumalo. Hindi mo ba hihilingin sa akin kung anong pitsel ang gusto ng aking kaibigan? Nagtanong si Sirs sa pagkabigla. Maaari kong gumawa ng anumang pill na gusto nila, sabi ni Daryl plainly. Ang walang katapusang maliwal na elixir ay nag-record ng mga pamamaraan upang pinuhin ang higit sa 1,000 iba't ibang mga pills ng elixir. Daryl, maaaring prefer-entain anumang pildolo, kaya mahaba ito ay hindi lubhang bihirang. Hindi maaaring makatulong si Sirs, ngunit glanced sa Daryl isang peres ng higit pang mga beses. Ang bawat tao ay tumawag sa kanya ng isang mahusay para sa walang buhay sa isang manugang, ngunit hindi siya mukhang walang silbi. Ang Dax ay napuno ng paghanga para kay Daryl at sabli na nakadirekta sa isang hinlalaki patungo sa kanya. Ang Daryl ay isang may kakayahang tao.
Kahit na isang kagandahan tulad ng Sirs nagtanong sa kanya para sa tulong, naisip Dax. Pagkatapos ay tumingin si Dax patungo sa Sirs at sinabi, Sirs, maaari ka ring makarating sa akin kung may anumang bagay na kailangan mo ng tulong. Mayroon akong mahusay na koneksyon sa Donghai City. Ipaalam lamang sa akin kung sino man sa Donghai City ang walang paggalang sa iyo, tiyakin ko. Sirs smiled at nagambala Dax bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Salamat, ngunit hindi salamat. Agad niyang pinatay ang kanyang katawan. Ang isang kagandahan tulad ng Sirs ay malinaw na kumikilos na mapagmataas at higit na mataas. Motherfucker! Si Dax ay nagalit sa kanyang ulo habang nadarama at malambot na binulong sa kanyang sarili. Hininga, siya ay tinanggihan lang ako. Siya ay tunay na isang femme fatale. Dax Sanders, isinara ang iyong bibig. Sa sandaling iyon, si Isabella ay tumitig sa Dax na may mga furrowed eyebrows. Gayunpaman, ang mga mata ni Isabella ay nagpakita ng isang magiliw na pagpapahayag kapag nakarating ito sa Daryl. Ito ay 8 oras. Ang lungsod ng Donghai ay tunay na inilalarawan mismo bilang isang makulay at nagdadalas-dalas na lungsod mula sa maliwanag na iluminado. Dumating si Daryl sa isang komunidad ng villa sa mga suburb sa imbitasyon ng Sirs. Ang harap na mukha ng villa na ito ay ang mga bata ay laban sa isang lawa. Ang lokasyon nito ay medyo magandang ngunit isang maliit na remote. Pinalayas ni Daryl ang kanyang mga kilay habang tumayo siya sa harap ng villa at hindi maaaring makatulong ngunit tinanong, Sirs, bakit mo ako dadalhin dito? Hindi ba ako dapat tulungan ang iyong kaibigan na pinuhin ang isang tableta? Si Sirs ay napakaganda, kaakit-akit, at mahiwaga ngayong gabi kasama ang kanyang itim na slip dress. Sumigaw si Sirs sa inquiry ni Daryl at dahan-dahang sumagot, iyan ay dahil ang mga kaibigan ko ay narito. Ang aking pinakamatalik na kaibigan at ako ay may pagtitipon dito ngayon. Binili ko ang villa na ito kahapon lamang upang magsaya sa aking mga kaibigan. Hindi namin gusto ang pagiging nabalisan na ang dahilan kung bakit ito ay malaya. Daman. Binili ni Sirs ang isang buong villa upang magsaya sa kanyang mga kaibigan. Siya ay isang batang babae mula sa isa sa pinakamayamang pamilya ni Kyoto pagkatapos ng lahat. Kaya natural na ang kanyang paggastos ay magiging labis na labis. Si Daryl ay ganap na namimighati kapag siya ay pumasok sa pangunahing pasukan ng villa. Ang mga batang mapaglarong tunog ng ilang mga batang babae ay maaaring marinig mula sa loob ng villa. Ang villa na ito ay inayos ng lubos. Ang mga pasilidad nito ay mahusay na nilagyan ng hardin pati na rin ang panlabas na swimming pool. Ang kapaligiran ay mapayapa pa hindi kulang sa kagandahan. Hindi ito ang hindi bababa sa mas mababa sa Sanders Mansion. Ang interior ng villa ay napakabuhay na may isang maliit na partido na gaganapin ng swimming pool. Ang isang dosena o kaya bikini-clad kababaihan ay umiinom habang nakikipag-chat sa pagtawa. Maraming mga beauties din ay may masaya na naglalaro at lumalangway sa pool. Ang mga babaeng ito ay hindi maganda bilang Sirs, ngunit medyo maganda pa rin. Si Daryl ay napupunta sa pamamagitan ng paningin ng napakaraming kaakit-akit na mga numero. Napakaraming mga beauties, ito ay isang awa na Dax ay hindi dito. Sirs ay dito. Sa sandaling iyon, ang karamihan ng mga beauties ay dumating sa isang kakaiba na hitsura sa kanilang mga mukha sa nakikita Daryl. Sino ang taong ito? Siya ay mukhang nakakatawa at nakakatawa. Nagsusuot din siya ng mga murang damit. Bakit ang Sirs ay may isang magsasaka bilang kanyang kaibigan? Ang mga babaeng ito ay mga batang babae mula sa mga kilalang pamilya at mga malapit na kaibigan lamang. Hindi sila mga lokal mula sa Donghai City of course. Alam ng mga babaeng ito na si Sirs ay palaging mapagmataas, pangunahing uri at hindi kailanman nakuha ang interes sa sinumang tao. Walang sinuman ang maaaring maglakad kasama niya sa gabi. Ang lahat ng mga kababaihan ay namangha sa paningin ni Daryl. Sa sandaling iyon, ang galing ni Daryl ay nakuha sa isang partikular na babae. Siya ang pinakakapansin-pansin sa mga babaeng ito na may mahabang pulang buhok at partikular na maganda. Ang babaeng ito ay Evelyn Featherstone. Si Daryl at Evelyn ay talagang nakilala ng 2 beses. Sa unang pagkakataon ay sa panahon ng Roder, kung saan ang lolo ni Evelyn ay na-poisoned mula sa isang elixir pill at iniligtas siya ni Daryl. Ang pangalawa ay kapag ang Daryl ay nakaagaw ng cellphone ni Sirs.
Nagpatuloy si Evelyn ng isang video call na gabi at natapos na ang bathing. Daryl ay hindi maaaring makatulong ngunit reminisce tungkol sa insidente na iyon pagkatapos. Sa sandaling iyon, si Evelyn ay dumalaw at walang silbi na sinabi, "Daryl, gaano ka maglakas loob dito?" Nag-flick si Evelyn ang kanyang pulso at hinila ang isang dagaro habang natapos niya ang kanyang mga salita. Naalala pa rin ni Evelyn ang insidente na iyon. Tapos na lang siya sa paliligo at nais makipag-chat sa Sirs. Hindi niya alam na magiging Daryl sa kabilang dulo ng video call. Si Evelyn ay hindi kailanman may petsang kahit sino kahit na sa kanyang edad. Gayunpaman, nalantad niya ang sarili sa Daryl. Hindi kailanman naisip niya na siya ay matugunan siya dito ngayon sa lahat ng lugar. Si Daryl ay nag-scratched sa kanyang ulo at sinabi, "Miss Evelyn, naniniwala ako na pamilyar kami sa isa't isa. Hindi na kailangang makakuha ng personal." Daryl ilagay sa isang inosenteng mukha bago magpatuloy, "Matapat, ito ay tunay na hindi ang aking intensyon upang Shut up! Si Evelyn ay nahuhulog at naghari ng kanyang mga ngipin habang pinutol niya si Daryl at nagagalit na pag-iisip, ang Daryl ay walang kahihiyan. Nakita niya ako sa video call na oras at sa amin ngayon kumikilos na walang sala. Ang nasabing isang masamang tao. Gayunpaman, walang paraan para sa kanya na i-retort. Siya ay napapalibutan ng kanyang mga malapit na kaibigan pagkatapos ng lahat at ito ay nakakahiya para kay Evelyn kung alam nila kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, lumakad si Sirs at nagtanong na may sorpresa, "Evelyn, alam mo ba ang bawat isa? Ano ang ginagawa mo?" Si Evelyn ay bumibol muli at sinabi, "Sirs, hindi ko malalaman ang skumbag na ito." Skumbag? Si Daryl ay may isang ngiti na nagalit sa kanyang mukha at siniseryoso sinabi, Hindi namin alam ang bawat isa." Binigyan ni Evelyn si Daryl ng isang tumitig at hindi maaaring makatulong sa tanong na, "Sirs, bakit mo dinala siya dito?" Si Sirs ay nakangiti ng may malumanay at sumagot, "Narito siya upang pinuhin ang isang tableta para sa iyo." Ano? Daryl ay naroon upang pinuhin ang isang pill para kay Evelyn? Si Evelyn ay masindak at medyo nababalisa. "Sirs, itigil ang paggulo sa paligid. Paano niya malalaman ang anumang bagay tungkol sa pagpipino ng pill? Kahit na ang mga bantog na pildop na mga pinuno ng mga masters ay hindi maaaring mapipisan ang pill na nais ni Evelyn. Ito ay mas imposible para sa Daryl na gawin ito." Sa sandaling iyon, napapalibutan sila ng iba pang mga kababaihan at hindi napipigilan ang kanilang pagtawa. "Sirs, sigurado ka ba na alam ng taong ito kung paano pinuhin ang mga tabletas?" Mukhang siya ay pipi. Wala siyang mukhang tulad ng isang taong nakakaalam ng pagpipili ang pill. Ang mga kababaihan ay sumasakop sa kanilang mga bibig at tumawa sa Daryl matapos itong matatapos ang kanilang mga salita. Si Sirs ay nagtulak at nagsabi, siya ay isang tao na nakakaalam ng pinipilit na pinipilit. Pinatay niya ang kanyang ulo sa Daryl at nagpatuloy, "Daryl, alam mo ba kung paano pinuhin ang yang pill? Kailangan ito ni Evelyn." Daryl logged at sinabi, "Yang pill." Nasaktan ba ang tiyan ni Evelyn noong siya ay nasa kanyang panahon? Ang function ng yang pill ay upang pamahalaan ang mga sakit ng tiyan sa panahon ng regla. Sa iyo. Sinubukan ni Evelyn ang kanyang mga paa sa galit. Ang kanyang tiyan ay nasaktan sa panahon ng kanyang mga panahon, ngunit ang paraan ng sinabi ni Daryl ay masyadong maraming krudo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sirs ang sitwasyon ni Evelyn kay Daryl. Ito ay naging Evelyn ay nagsasagawa ng Immaculate Girl Scripture Lanciation Method para sa nakaraang 2 taon. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay sa halip popular sa martial arts mundo. Ang kapangyarihan ni Evelyn ay nadagdagan ng husto pagkatapos na magsanay ng paraan ng paglilinang, ngunit may isang downside. Ang Immaculate Girl banal na kasulatan ay isang paraan ng paglilinang ng yin na tanging ang mga babae ay maaaring maglingkod gamit ito. Pagkatapos ng paglilinang ng malinis na banal na kasulatan, si Evelyn ay magiging matinding sakit sa panahon ng kanyang mga kurso sa regla na may isang malamig na pakiramdam sa buong katawan. Nang maglaon, natagpuan niya na ang yang pill ay maaaring mag-alis ng mga malamig na energies sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang paraan ng pagpipino ng pill na ito ay matagal nang nawala. Sinubukan ni Sirs ang mga taon upang mahanap ang yang pill para kay Evelyn sa pamamagitan ng kanyang mga personal na koneksyon, ngunit hindi pa rin magagawa ito.
Si Evelyn ay napahiya na lampas sa pamantayan sa kanyang mukha bilang pula bilang isang kamatis. Sinubukan niya ang kanyang mga paa at sinabi, "Sirs, paano mo sasabihin sa kanya ang lahat?" Nakita ni Daryl ang lahat ng Evelyn sa panahon ng nakaraang tawag sa video at alam pa niya ang kanyang mga lihim ngayon. Nadama ni Evelyn na lubos na napahiya. Si Sirs ay ngumiti habang si Evelyn ay tulad ng isang maliit na kapatid sa kanya. Bukod dito, ang bagay ni Evelyn ay hindi anumang bagay na kahiyahiya na hindi dapat kilala. Si Sirs ay may malubhang pagtingin sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Daryl at nagtanong, "Pwede mo bang pinuhin ang yang pill?" Daryl smiled bahagyang at nodded. Lucky para kay Evelyn, nangyayari akong malaman kung paano pinuhin ang tableta. Gayunpaman, sinubukan niyang patayin ako ng isang dagaghing gayon lamang upang hindi ko pinuhin ang pill na ito para sa kanya. Maliban kung siya ay humihingi sa akin para dito. Sa iyo. Ang unang pill ay ang pill na kailangan ni Evelyn, habang ang natitirang dalawa ay pinaghalong pill at namumulaklak na pill na ginawa mula sa mga sobrang sangkap na kinuha ni Daryl ng mas maaga. Ang dalawang tabletas ay bihira at espesyal. Habang lumulutang ang Daryl sa kanyang bulsa, biglang nadama niya ang isang malakas na presensya sa likod niya, at ang mga likas na nakabukas ay nakashort siya sa pamamagitan ng nakita niya. Ang isang maikling kalbo monghe ng paligid 1.5 metro ay naglalakad patungo sa kanya. Nagpapakita siya ng mapang-api na pag-ugali ng hangin habang ang isang itim na Scorpio ay tattooed sa kanyang kalbo ulo. Mapahamak ito, isang tatoo sa kanyang bungo. Kahit na tila sa kamangmangan, ito ay walang alinlangan na napaka-intimidating ngunit ang pinaka-intimidating bahagi ay ang aura siya exuded. Hindi siya isang ordinaryong tao. Sino ka? Tinanong ni Daryl pagkatapos na nakatingin sa kanya sa loob ng ilang segundo. Ang lalaki ay malinaw na isang mataas na ranggo na cultivator. Siya ba ay security guard ng Sirs? Gayunpaman, hindi ba ito malamang na hindi umarkila ng isang monghe bilang isang bantay? Ang monghe ay hindi tumugon habang siya ay nagmartsa patungo sa Daryl. Siya ay tumigil sa harap niya nang hindi nagsasalita ng isang salita at agad na pinindot ang isang acupoint sa Daryl. Si Daryl ay nahuli. Nais niyang mag-flinch ngunit masyadong mabagal na tumugon at agad na nairender ang immobile mula sa kanyang pinindot na acupoint. Mapahamak ito. Tinitigan ni Daryl sa monghe na natatakot at nagalit. Maghintay, sino ka? Hindi ko ba sinaktan ka? Ang monk na ito ay napakalakas at dapat na hindi bababa sa isang martial marquis. Ang monghe ay hindi tumugon habang pinindot niya ang acupoint ni Daryl muli upang sadlat siya. Siya ay mabilis at walang kahirap-hirap na dinala sa kanya bago tumalon sa villa na may parehong mga ito na nawawala sa blink ng isang mata. Sa tabi ng pool. Ito ay higit sa 2 oras habang si Evelyn ay nakaupo sa upuan at nahuhulog. Sirs, sigurado ka ba na alam ng dude kung paano pinuhin ang isang tableta? Dapat siya ay nagsinungaling sa iyo. Si Evelyn ay hindi pa rin nagtitiwala na maaaring mapipisa ni Daryl ang pill. Pagkatapos makita ni Daryl ang kanyang hubad sa video call, tinanong ni Evelyn ang kanyang mga lalaki na siya satin ang kanyang background at natagpuan na siya ay isang sikat na live-in na sinungaling na tao sa Donghai City. Paano maaaring mag-refine ang isang buhay na inlaw na Tagaytay? Ang mga kababaihan ay nodded na may pagtawa sa pagsasabi na, Sirs, dapat siya ay nagsinungaling sa iyo. Tiyak na nakita niya na ikaw ay medyo at nais na maging malapit sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling sa iyo na nag-aangkin alam niya kung paano pinuhin ang mga tabletas. Napakatagal, malamang na tumakas siya. Ang Sirs ay umuunlad sa kanyang ulo. Na hindi siya magsinungaling sa akin. Kinuha niya ang bahagi sa elixir competition at talagang nakakaalam kung paano pinuhin ang mga tabletas. O Sirs, marahil ay maaari niyang pinuhin ang ilang mga murang at mga pil ng antas ng entry, ngunit hindi talaga ito. Kahit na ang mga miyembro ng Elixir Association ay hindi maaaring gawin ang yang pildoras na ito. Paano niya malalaman? Dapat siya ay nagsinungaling upang makakuha ng malapit sa iyo. Si Sirs ay ngumiti sa pakikinig sa kanilang mga espekulasyon. Ikaw ang mga batang babae ay labis na paningin. Bakit hindi tayo pumunta at suriin ang likod bahay kung hindi ka naniniwala sa akin? Pinangunahan ni Sirs ang mga batang babae sa pavilion sa likod bahay sa pagsasabi na iyon.
Gayunpaman, ang pavilyon ay walang laman ng walang anumang mga bakas ni Daryl sa kabila ng mga apoy sa ilalim ng palayok na nasusunog pa rin. Si Cersei ay nanginig sa paningin habang ang kanyang mga brows ay nahuhulog habang tinakpan ang kanyang bibig sa pagkabigla. Nagpatakbo ba si Daryl? Ang mga kababaihan ay tumingin sa bawat isa na may isang pag-alam ng ngiti. Cersei, mukhang tama kami. Hindi niya alam kung paano pinuhin ang mga tabletas at kasinungalingan sa iyo. Huwag kang magtiwala sa mga taong ito sa susunod. Ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Anong douche? Si Evelyn ay nahuhulog sa isang napahiya na liwanag na nakasisilaw. Ang douche na ito ay hindi lamang nagsinungaling sa akin, kundi pati na rin ang Cersei. Hindi ko ito hahayaan. Sa Elysian Island. Sa ngayon, ang isla ay mas live kaysa sa karaniwan na may maliwanag na ilaw at mga hanay ng mga digmaang patrolling. Ang mga ako point ng Daryl ay pinindot ng monghe at hindi maaaring magsalita o lumipat. Natatakot siya nang makita niya ang daluyan na dalhin siya sa isla. Nalaman ba ng master ng kulto ang tungkol sa kanyang pag-akyat ng Nine Dragons Mastery? O ang lahat ng master ng kulto ay nalaman tungkol sa kapakanan ni Daryl sa pulbakan ng kulto? Damn! Ang kanyang isip ay sumabog sa pag-iisip nito. Ang monghe ay dinala ang Daryl habang iniiwasan ang mga patrolling na disipulo sa isang silid bago dahan-dahang kumatok sa pintuan. Ito ay... Hindi ba? Room ang cult mistress room. Ang kulto ng kulto, siya ay narito, inihayag ang monghe na may malalim at makapangyarihang tinig. Ethwe, pumasok ka. Ang isang magiliw na tinig ay narinig mula sa loob ng silid. Ang monghe ay dinala si Daryl sa silid kasama ang kanyang pahintulot at bumaba sa kanya sa sahig bago umalis. Dam ito, hindi bababa sa lugar na ako gentler. Daryl murmured bilang kanyang katawan ay sugat mula sa itinapon, ngunit ang kanyang mga mata sa lalong madaling panahon nagsimula pagpuntaligaw kapag siya ay tumingala. Ang kulto ng kulto, si Monica ay nakaupo sa isang upuan sa loob ng kanyang silid na puno ng isang kaakit-akit na pabango. Ang kanyang katangi-tangi at eleganteng katawan ay bihis sa isang lilang sutla damit na may isang delikadong kalmado ekspresyon sa kanyang mukha. Lumunok. Hindi maaaring makatulong si Daryl, ngunit lunok ang kanyang laway. Ang kulto ng pulso ay tila mas kaakit-akit kaysa dati. Si Monica ay nanunuya sa panonood ng kanyang lingering gaze. Daryl, ano ang hinahanap mo? Sa pamamagitan nito, inihagis niya ang 2 mani mula sa plato sa Daryl na nakarating sa kanyang mga ako points at pinalaya siya. Phew! Itinuyuhan ni Daryl ang kanyang mga bisig at nakangiting ng buong kapaitan. Cult mistress, bakit mo kidnap ako dito? Refuted Monica, ano sa palagay mo? Bukas ang kaarawan ng kulto master. Nakalimutan mo na ba? Bilang isang matandang Panginoon, alam mo ba kung gaano kalubha ang iyong krimen kung hindi ka dumating? Dapat mong pasalamatan ako para sa pagdadala sa iyo dito. Damn ito. Daryl ruffled kanyang buhok. Talagang nakalimutan niya ito. Ilang araw na ang nakalipas, tinawag ng Skylar Burr na ipaalala sa kanya, ngunit nahuli siya sa mga antigong kagamitan at ang kompetisyon ng elixir para sa nakaraang ilang araw na siya ay lubos na nakalimutan. Ang mga mata ni Daryl ay kumikislap at mumiti sa Monica. Ang kulto ng usapin, ikaw ay nag-aalala na ang Panginoon ng usapin ay papatayin ako kung nasaktan ko siya, kaya't hindi mo ako makita muli. Ang isang malabong blush ay lumitaw sa kanyang pisngi kapag naririnig na bago siya glared sa Daryl. Paano mo maglakas loob kang makipag-alaga sa akin? Sinasadya niya ang kanyang mga labi pagkatapos niyang magsalita. Sa paano man, hindi siya maaaring tumigil sa pag-iisip tungkol kay Daryl mula noong huling oras na sila ay naghahatid mula sa reminiscing kung ano ang nangyari sa gabing iyon marahil siya ay bumagsak para sa kanya pagkatapos ng nangyari. Hindi walang paraan. Siya ang kulto mismo. Sinubukan ni Monica ang pagbabago ng paksa. Daryl, paano ang misyon na itinalaga ko sa iyo? Yeye, tila siya ay nasasabik pagkatapos makita ako, subalit sinubukan na kumilos na parang wala na, naisip Daryl. Siya ba ay nagmamahal sa akin? Sinagot niya siya na may isang grin na may isip, syempre, hindi ko nalimutan ang tungkol sa misyon na iyong itinalaga sa akin. Nagpasok ako ng paaralan ng Hexad bilang isang mag-aaral at naghihintay para sa tamang sandali. Mapahamak, paano ito madali upang magnakaw ng isang bagay mula sa punong guro?
Hindi pa niya nakilala ang master ng kulto sa kabila ng pagiging nasa parehong isla. Si Monica ay ngumiti. Sana ay maririnig ko ang ilang mabuting balita mula sa iyo sa lalong madaling panahon. Nag-iisip ang Daryl ng nodded bago magpakita ng mapait na mukha. Cult Mistress, ito ay hindi isang madaling misyon. Alam mo ba kung gaano karaming beses na ako ay lumabas sa opisina ng punong guro na walang mga resulta? Ang huling ginawa ko kaya, nalaman ko sa pamamagitan ng security guard at halos nakuha ang kamatayan. Mayroon pa akong mga sugat sa akin. Ako ay matalino upang makabuo ito. Tiyak na mahuhulog siya para sa mga ito. Tulad ng inaasahan, ang mukha ni Monica ay namumula sa pagkasindak at pag-aalala habang siya ay likas na lumakad patungo sa kanya. Nasaktan ka? Kung saan? Hayaan akong magkaroon ng isang hitsura. Hindi alam ng Monica kung bakit siya ay nababahala tungkol kay Daryl. Habang lumalapit si Monica sa kanya, lumaki ang floral na pabango kasama ang kanyang tapang. Hinahain niya siya sa kanyang mga bisig at nag-flirt. Kulto ng dambana, hindi ako nasaktan. Ito ay lamang na hindi ko nakita sa iyo para sa isang mahabang panahon at napalampas mo. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nagustuhan ni Monica sa kanya, kaya hindi siya magagalit sa kanya. Si Monica ay mahina ay sumigaw sa kanyang masarap na mukha na nalulula sa kahihiyan. Nais niyang labanan, ngunit ang kaakit-akit ni Daryl ay kaakit-akit at matalino na pabango na ginawa sa kanya ng mga mahina. Daryl, ikaw di. Si Monica ay napahiya at nagagalit, ngunit hindi maaaring mag-alis sa kanya. Hindi pinahihintulutan ni Daryl ang kanyang habang biglang lumubog siya at hinahalikan siya. Bilang ang kulto ng kulto, walang ibang tao ang mailakas ng loob na ituring ang kanyang paraan. Pagkatapos na nangyari sa Daryl sa kabilang gabi, mahal na mahal niya siya. Siya ay nahulog muli sa pag-ibig mula sa kanyang halik. Biglang ang pagtawa ay nagmula sa labas. Haha! Darling, oh darling! Oh no! Dumating ang guro ng Gold. Si Monica ay nanginig sa resonance ng kanyang tinig habang dali-dali niyang naayos ang kanyang buhok at itinulak ang Daryl. Sinabi niya sa isang mababang boses, ang guro ng master ay darating, ikaw di. Ha? Ang guro ng master. Si Daryl ay nahuli. Mapahamak ito. Bakit ngayon? Si Monica at Daryl ay nasa parehong silid sa gabi sa oras na ito. Kung nakita ng mga ito ng kulto ang mga ito, paano siya tutugon? Ano ngayon? Si Daryl ay sumiklab sa malamig na pawis na may takot at nagnanais na mawawala na siya sa manipis na hangin. Nabawi ni Monica ang kanyang kalmado sa ilang sandali matapos ang pag-aayos ng kanyang mga damit at ituro sa ilalim ng kanyang kama. Mabilis! Nawawalang burol ang Daryl kaagad at nagtago sa ilalim ng kanyang kama nang walang pag-aatubili. Daryl hayaan ang isang malambot na lunas sa pag-aayos sa ilalim ng kanyang kama. Hindi nakakagulat na siya ang kulto ng kulto. Siya ay kumilos ng mahinahon kahit nasa panahon ng isang krisis. Ang Panginoon ng kulto ay pansamantala pumasok sa silid. Sa kabila ng kanyang buhok ay naging puti mula sa katandaan, siya ay medyo isang gwapong tao na may isang matangkad at malakas na katawan. Si Monica ay nakangiti pa rin sa paningin sa kanya bagaman sa loob ay nakikipaglaban siya sa pag-channel sa bawat pagsusumikap upang itago ang kanyang mga sakit at paniksyel na damdamin. Gold Master, ano ang nagdadala sa iyo dito sa oras na ito? Karaniwan, siya ay nag-iisa o nagpapahinga sa oras na ito. Ano ang ginagawa niya dito ngayong gabi? Ang kulto master ay pinaikot ang kanyang mga manggas habang lumakad siya patungo sa kama at nakaupo sa tabi. Nagagalak ako ngayong gabi, kaya dumating ako dito upang makita ka. Haha! Mula pa nang mamatay si Monica sa isla, ang guro ng guro ay pinagamot siya ng may pagmamahal at pangangalaga. Masiyahan niya ang anumang bagay na hiniling niya hanggat hindi ito sexual, kaya ang mga alagad ay ginagamot sa kanya na kung naglilingkod sila sa guro ng gold. Ang sinumang nahuli ng baisuling pagwawakas ay maaaring mawawala ang parusang kamatayan. Gayunpaman, ginagamot ni Monica ang guro ng gold na walang partikular na sigasig o lamig dahil hindi pa siya naging masaya dahil mula sa paglipat sa isla. Inubusan ni Minoni siya ng isang tasa ng tsaa at dahan-dahang humihip dito bago humiling, maaari ba akong magtanong kung ano ang naging masaya sa iyo?
Ang kulto ng kulto ay tumatanggal sa walang laman na puwang sa tabi niya at sinimulan para sa kanya na umupo doon bago skillingly ipinaliwanag, "Darling, natagpuan ko ang isang kawili-wiling libro na isinulat ng ika-13 kulto master sa panahon ng kanyang bakanting oras sa library. Ang aklat ay nagtala ng isang uri ng ventriloquism na maaaring magbago ng tinig ng isang tao. Nakikita ko ito ng kawili-wili kaya natutunan ko ang isang bagay o dalawa. Hayaan mo akong ipakita sa iyo." Sinabi ng master ng kulto na master. Bang! Monica nodded at tumingin sa kanya sa pag-asam. Ang boses ng isang matandang lalaki ay lumabas habang binuksan ng master ng kulto ang kanyang bibig. Ling! Ang tinig ay naiba mula sa kanyang karaniwang boses. Ito ay ang parehong darling na salita na dumating ngunit ito tunog ng mas matanda kaysa sa karaniwan. Siya ay ngumiti at binuksan muli ang kanyang bibig upang tumawag, "Darling." Gayunpaman, hindi na ito isang lumang boses. Sa halip, ito tunog tulad ng isang teenager na batang lalaki. Sinubukan ni Monica ang kanyang makakaya upang ngumiti na may pagpapahalaga. "Oh aking, tila ito ay cool na. Paano mo ginawa ito?" Ang kanyang puso ay nagtatag ng walang kontrol nang sinabi niya, dahil ang Daryl ay tama sa ilalim ng kanyang kama at walang alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Paano kung hindi siya sinasadyang ginawa ng tunog? Ang kanyang buhay ay higit sa kung ang natitirang bahagi ng kulto ay nalaman tungkol dito. Sa katunayan, hindi siya impressed sa pagganap ng Central Master ng guro sa hapon, ngunit kailangang magpanggap na interesado siyang maging maiiwasan ang Daryl mula sa pagiging natagpuan. Ang kulto ng kulto ay tumawa at excitedly ipinaliwanag, "Natutuwa akong ang aking mahal ay nakakatugon sa kawili-wili na ito. Kung gusto mo, masaya ako sa pagtuturo sa iyo. Ito ay talagang simple, kailangan mo lamang ilipat ang panloob na enerhiya mula sa iyong field ng enerhiya sa iyong lalamunan, pagkatapos ay makokontrol mo ang iyong boses." Si Daryl na nagtatago sa ilalim ng kama tila interesado sa pamamaraan na ito. Siya ay tahimik na inilipat ang kanyang enerhiya hanggang sa kanyang lalamunan na agad na sanhi ng kanyang lalamunan sa pakiramdam ng iba't ibang. Siyempre, hindi siya dared hindi gumawa ng isang tunog. Ang kulto ay master doon ay walang joke. Kung siya ay nalaman, maaaring siya ay mamatay kaagad. Samantala, ang mga mata ni Monica ay naglalakad sa paligid at mumiti. "Mahal kong master ng kulto, dumating ka sa lahat ng paraan dito upang ipakita ito sa akin." Sa lahat ng mga taon na ito, ang master ng kulto ay sinusubukan ang lahat ng mga uri ng mga trick at tinatrato upang aliwin siya. Bagaman siya ay naglagay ng maraming pagsisikap, sila ay halos maliit na trick na hindi ginawa ng Monica. Lalo na pagkatapos ng kung ano ang mayroon siya sa Daryl sa kabilang gabi. Nadama niya na ang Daryl ay ang pinakamahusay na tao. "Arf! Ano ang iniisip ko?" Sa tuwing naisip ni Monica si Daryl, ang kanyang mga pisngi ay magpapalaya. Sa kabutihang palad, hindi natanto ng guro ang pagbabago sa kanyang pagpapahayag habang siya ay ngumiti at sinabi na may banayad na tono, "Tuwing nakikita ko ang isang bagay na kawili-wili, ikaw ang unang taong nais kong ipakita ito. Oh, may isa pang bagay. Ang Eternal Life Palisek ay nagpadala sa akin ng regalo sa kaarawan lamang ngayon. Ang Eliter Life Paliseld. Folio ng Monica. Bakit sila magpapadala sa iyo ng regalo sa kaarawan? Ang kulto ng langit at walang hanggang buhay na seksyon ng Palace ay laging may masamang relasyon. Kahit na inagaw nila ang aming mga orakulo, hindi pa matagal na ang nakalipas. Bakit sila nagpadala sa iyo ng regalo ngayon?" Ang master ng kulto ay nodded na may nalilitong pananaw at sinabi, "Tama ka. Ang aming relasyon sa kanila ay palaging pinilit." Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang mas mapagpakumbabang tono, "Gayunpaman, ang 6 na alagad ng 6 na sekta ay palaging nakikita ang parehong kulto ng langit at walang hanggang buhay na sekta ng seksyon ng mga kulto. Ang 6 na sekta ay palaging nagtrabaho ng malapit sa isa't isa sa pagsisikap na mabawasan ang aming 2 kulto. Sa makatuwid, gayunpaman hindi namin nag-ayaw sa isa't isa, hindi namin dapat masira ang bawat isa dahil kami ay parehong laban sa 6 na sekta. Marahil ito ang dahilan kung bakit ipinadala nila sa akin ang isang regalo bilang isang kilos ng pagkakaibigan." Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang tiningnan niya si Monica. "Hulaan kung ano ang ipinadala nila sa akin." "Ano ito?" Tinanong niya ang mausisa.
Sinabi ng guro ng gold na may isang green, isang dami ng kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan. Ang isang manginginig ay nagpunta sa pamamagitan ng Daryl na nagtatago sa ilalim ng kama habang inihayag niya ang pamagat ng libro. Ha? Ang kataas-taasang misteryo kasulatan.